araw mga mag-aaral! Alam niyo ba na ang mga tao ay mayroong higit pa sa 5 pandama na tumutulong sa atin upang mabuhay sa mundong ito? Kaya naman, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang 5 pandama ng mga tao. Ang unang pandama ng tao ay ang pansalat o ang sense of touch sa Ingles. Ito ay binubuo ng iba't ibang sensasyon na naihahatid sa utak sa pamamagitan ng mga specialized neurons o nerbong selula sa ating mga balat. Ang presyon, temperatura at iba pang mga sensasyon ay bahagi ng pansalat na pandama at nauugnay sa iba't ibang reseptor ng ating mga balat. Ang pansalat ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang galugarin at makipag-ugnayan sa ating paligid. Nakaka-impluwensya ang pansalat sa kung paano gumagawa ng desisyon ang isang tao. Ngayon ay tumungo naman tayo sa pangalawang pandama ng tao, ang paningin. Ito ay nagsisimula kapag ang liwanag ay tumatama sa isang bagay at pumapasok sa mata. Ang kornea, ang maliwanag na panlabas na bahagi ng mata, ang siyang yumuyuko sa liwanag upang ito ay dumaan sa ating pupil, isang maliit na butas sa gitna ng mata patungo sa lens. Kinokontrol ng iris o may kulay na bahagi ng mata ang dami ng liwanag na pumapasok sa organ sa pamamagitan ng pagsasaayos ng laki ng pupil. Ang pupil ay pumipikit upang patayin ang ilaw o bumubukas ng mas malawak upang mas mapasok ang mas maraming liwanag. Ang lens ay umuyuko rin sa liwanag at inuukol ito sa retina na matatagpuan sa likod ng mata, na puno ng mga nerve cells. Ang mga nerve cells na ito ay hugis ng mga rod at cone na pinangalanan batay sa kanilang hugis. Mayroong humigit kumulang 120 milyong rod cells at 6 na milyong cone cells. Ang mga rod cells ay mas sensitibo sa liwanag at tinutulungan tayo na makakita sa madilim na liwanag, habang ang mga cone cells ay gumagana sa mas maliwanag na liwanag upang makita natin ang mga kulay at ang mas malinaw na detalye. Ang impormasyong galing sa mga rod cells at cone cells ay ipinapadala bilang mga electrical impulses sa utak sa pamamagitan ng optic nerve. Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2017 na inilathala ng journal ng PLOS-ONE, ang mga taong walang paningin ay kadalasang bumabawi gamit ang mas mahusay na pandinig, pansalat at amoy. Umako naman tayo sa pangatlong pandama ng tao. Ito ay ang pandinig. Ang pandinig ay gumagana sa pamamagitan ng complex labyrinth na tinatawag ng tainga ng tao. Ang tunog ay pinapadiretso mula sa labas sa isang lagusan sa panlabas na bahagi ng tainga na tinatawag na ear canal. Ang tunog ay umaabot sa banban ng tainga or eardrum, isang manipis na sapin na nag-uugnay na tissue na nanginginig kapag tinatamaan ng mga alon ng tunog. Ang mga panginginig na ito ay dumadaan sa gitnang bahagi ng tainga na nagiging sanhi upang manginig ang 3 maliliit na buto na tinatawag na malleus, incus at stapes. Ang buto na stapes ay nagtutulak sa isang istruktura na tinatawag na oval window, papasok at palabas, na nagpapadala ng mga panginginig sa organ ng korte, ang bahagi ng tainga na responsable sa pandinig. Ang tiny hair cells sa organ ng korte ay nagpapadala ng panginginig sa mga electrical impulses na naglalakbay papunta sa utak sa pamamagitan ng mga sensory nerves. Dumako naman tayo sa pang-4 na pandama ng tao na tinatawag na pang-amoy. Ang pandamang pang-amoy ay nagsisimula sa olfactory cleft na nasa itaas na bahagi ng nasal cavity. Ang nerve endings sa loob ng cleft ay nakakalanghap ng amoy at ihahatid ang hudyat tungkol sa nalanghap papunta sa olfactory bulb na nasa utak kung saan bibigyang kahulugan ang hudyat bilang mga amoy. Ang mga tao ay mayroong humigit kumulang na 400 receptors ng pang-amoy. Kahit na hindi ito kasing dami ng nasa mga hayop na mga magagaling umamoy, ang mas komplikadong utak ng tao ang bumubuo sa pagkakaiba, ani ni McGann. Ang pagbaba ng kakayahan sa pag-amoy ay nauugnay sa iba't ibang klase ng kondisyong medikal tulad ng depresyon at anxiety. Dumako naman tayo sa pang-5 ng pandama ng tao. Ito ay ang panlasa. Ang pandamang panlasa ay karaniwang nahati sa 5 pangunahing uri. Una ay ang maalat, matamis, maasim, mapait at malinamnam o malasa. Sa kabila ng tanyag ng paniniwala, ang maanghang ay hindi isang lasa. Sa halip, ito ay isang pakiramdam ng sakit na nagdadala ng impormasyon tungkol sa temperatura at pandama sa utak. Ang panlasa ay nadarama sa pamamagitan ng mga grupo ng mga selula na tinatawag na mga taste band. Ang mga matatanda ay mayroong mula 2,000 hanggang 4,000 taste band.
Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang espesyal na pandama na malimit na hindi napapansin. Ito ang proprioception o ika nga ay ang pandama ng espasyo. Pwede mo bang maramdaman ang iyong katawan nang hindi tumitingin sa sarili mong mga kamay o paa? O kaya, paano mo nakokontrol ang iyong katawan kapag nakatayo ka sa isang paa? Lahat ng iyon ay may kinalaman sa proprioception o ang kakayahan ng ating katawan na maramdaman ang posisyon at galaw nito sa espasyo. Ang proprioception ay tumutukoy sa ating kakayahan na matukoy ang posisyon ng ating mga katawan sa kabila ng ating mga mata. Halimbawa, kaya mong ilagay ang iyong daliri sa tukay ng iyong ilong kahit na napakapikit ang iyong mga mata. Ang kakayahang ito ang nagbabalik sa atin ng balanse at koordinasyon, kaya naman may mga taong nakakaranas ng hirap maglakad nang hindi natatamaan ang mga bagay sa paligid nila kapag may problema sa proprioception. Bilang karagdagan sa proprioception, mayroon ding iba pang mga mas banayad na pandama na hindi lang palaging napapansin. Halimbawa, may mga particular na receptor sa ating mga kalamnan ay nakakakita ng ating mga galaw, habang ang iba sa ating mga arterya ay nakakakita ng antas ng oxygen sa ilang bahagi ng daluyan ng dugo. Dito nagtatapos ang aming talakayin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa aming talakayan tungkol sa 5 pandama ng tao at iba pang mga karagdagang pandama. Kung nagustuhan ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Mag-subscribe na rin sa aming channel para sa mas marami pang kalamang pang-edukasyon. Hanggang sa muli, paalam!